Bago ang unang laban ni Injay, sinabi ni Coach Kim sa kanya na ang kalaban niya ay si Rock Kang, isang veteranong boksingero na may 40 laban na, kung saan 24 ang panalo, 14 na ang talo, at 2 ang tabla. Kahit medyo tumanda na, malakas pa rin si Rock at kilala bilang dating kampiyon dahil sa galing niya sa infighting o yung estilo ng laban na malapitan. Sinabi ni Coach Kim na si Rock ang pinakamagaling na bersyon ng gusto niyang maging, na ikinagulat ni Injay. Dahil walang ibang mababang ranggo na boksingero ang available, si Injay ang napili para lumaban kay Rock sa unang laban niya. Nagulat at sinabi ni Steele na malabong manalo si Injay, na ikinainis ni Injay. Pero sinabi ni Coach Kim na huwag mag-alala si Injay dahil mayroon silang kampiyon na infighter sa gym na makakatulong sa kanya at yun ay si Steele. Para ihanda si Injay, sinabi ni Coach Kim kay Steele na gamitin ang estratehiya ni Rock habang nag-i-spar sila ni Injay at pinalakas naman ng konti ni Steele ang loob ni Injay na may kasamang pangungutya sa pagsabi na hindi niya ito pipilitan ng sobra dahil nakikita niyang kinakabahan si Injay at napalunok naman dito si Injay. At habang nagsisimula na ang laban, binigyan ni Coach Kim si Injay ng mahalagang payo. Sinabi niya na sa laban ng mga infighter, kung saan malapitan ang pagpapalitan ng suntok tulad ng hooks at uppercuts, mahalaga ang lakas ng loob. Pinayuhan niya si Injay na gamitin ang matibay niyang binti at katawan para manatiling matatag habang sumusuntok at patuloy na umusad. Pero, inamin din ni Coach na kumpara sa lakas, hindi niya kakayanin si Rock Kang. Ipinaliwanag ni Coach na bagamat mas angkop ang katawan at pisikal na anyo ni Injay para sa outboxing kaysa sa infighting, may paraan pa rin siya para manalo. Habang sinusubukan ni Injay na ilapat ang estratehiyang ito sa spar nila ni Steele, napansin ni Steele na parang bumigat si Injay na nagpapahiwatig ng pagsisikap niyang sundin ang payo ni Coach. Ngunit, nang subukan ni Injay na mabilis na lumihis sa gilid para makakuha ng bentaha, binigyang diin ni Coach ang kahalagahan ng sidestep at bilis. Sinabi ni Coach na sa pamamagitan ng mabilis na paglipat sa gilid, malilito ang kalaban at magkakaroon si Injay ng pagkakataon na umatake. Pinayuhan siya ni Coach na gumamit din ng footwork kahit na malapitan ang laban para makalabas sa paningin ng kalaban at umatek mula sa gilid. Subalit, nang magtagumpay si Injay na makalipat sa gilid ni Steele, agad siyang nasuntok ni Steele na nagsabing masyado siyang mabagal at kailangan niyang maging mas mabilis. Ipinaliwanag ni Coach Kim kay Injay ang malaking pagkakaiba ng karanasan sa pagitan ng mga veterano, mga baguhan sa boxing, na binibigyang diin ang bentahan ng mga veterano pagdating sa karanasan, taktika sa pag-iisip, at kakayahang umangkop mula sa maraming laban. Subalit, itinuro ni Coach ang isang mahalagang kalamangan ng mga baguhan, ang elemento ng sorpresa dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanila, kumpara sa maraming datos na magagamit laban sa mga veterano tulad ni Rock Kang. Balak nilang gamitin ito sa kanilang bentahe sa pamamagitan ng pag-asinta sa predictable na mga taktika ni Rock, lalo na ang kanyang hilig sa mga diretso na suntok para sa knockout, na halos isang obsesyon na para sa kanya. Pinag-utos ni Coach kay Injay na umiwas sa mga direktang suntok at gumanti ng atake sa pamamagitan ng liver shot, isang malakas at masakit na tama sa kanang bahagi ng katawan ng kalaban. Kasama sa estratehiya ni Coach ang pag-provoke kay Rock na magtapon ng diretso na suntok sa pamamagitan ng sinasadyang pag-iwan ng bukas na lugar at sa kaiwasan ito, tumama ng liver shot sa kritikal na sandali. Punong-puno ng determinasyon, tinugunan ni Injay ang mga utos ng kanyang coach ng isang matibay na "Opo, Coach." Ang kwento ay lumipat sa isang montage ng mahigpit na pagsasanay ni Injay sa ilalim ng gabay ni Coach Kim, na itinutulak siya sa kanyang mga limitasyon sa pamamagitan ng mga utos na tumama ng mas malakas, kumilos ng mas mabilis, at pinuhin ang kanyang teknik para sa liver shot. Ang pagsasanay ay lalong tumindi, na hinimok si Injay na ilabas ang kanyang buong potensyal, panatilihin ang kanyang porma, dagdagan ang kanyang bilis, na lahat ay nagbunga sa pagod ni Injay, ngunit malaki ang pagpapabuti sa kasanayan at kondisyon ng katawan. Sa gabi, bago ang kanyang unang laban, sa isang hindi mapakaling Injay, gising at binabagabag ng mga iniisip tungkol sa nalalapit na laban. Samantala sa tahimik na gabi, nagising naman ang tatay ni Injay, dahil siya ay nauuhaw, at napansin niya si Injay, na nagsha-shadow boxing sa rooftop, at napangiti siya sa pagbuti ng anyo ng kanyang anak. Napansin siya ni Injay, at ibinahagi niya ang kanyang kaba bago ang laban,
at ang takot na baka mawala na lang siya sa limot kung siya'y matalo sa kanyang unang laban. Ibinahagi ng tatay niya ang kanyang sariling karanasan noong siya ay baguhan pa lang at ang malupit na realidad ng propesyonal na mundo, at nagbigay siya ng mahalagang aral. Sinabi niya tungkol sa isang boksingero na hinangaan niya, isang taong sumasagisag sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagkapanalo o pagkatalo. Ang ideyang ito na may hinahangad na mas higit pa sa tagumpay o kabiguan ay nagbigay kay Injae ng bagong pangunawa na ang kanyang paglalakbay sa boxing ay maaaring may mas malalim na kahulugan. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagbigay ng isang nakakaaliw na perspektibo na nagdiin na ang paghahanap ng mas malaking layunin ay maaaring magpahiwatig ng kahulugan sa kanyang karera, anuman ang resulta ng mga laban. Sa isang bagong natagpuang layunin at katiyakan, nararamdaman ni Injae na handa na siyang harapin ang kanyang unang laban ng buong puso na naglalayong ibuhos ang kanyang lakas at kaluluwa sa laban, at yakapin ang tunay na diwa ng boxing. Sa pagsikat ng araw sa mismong laban, tumitindi ang intensidad at pag-asa. Ang pag-anunsyo ng isang staff na si Injae ay may 5 minuto na lang bago ang laban. At bago pumasok sa ring para sa kanyang unang laban, inamin ni Injae na kinakabahan siya, na nag-udyok ng pangungutya mula kay Steel, na nagsabing hindi pa niya naranasan ang ganitong kaba dahil sa tingin niya ay mahina si Injae. Ginawa ni Coach Kim na mas magaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbubunyag na sobrang kinabahan din si Steel noon bago ang kanyang sariling debut na halos hindi na siya makalaban, na ikinahiya ni Steel. At habang papunta si Injae sa ring, tinanggap niya ang pampalakas ng loob mula sa kanyang ama na nasa audience, na nagbigay sa kanya ng dagdag na sigla. Ang tanawin ng karamihan at mga ilaw ng stadium ay labis na nakaka-overwhelm para kay Injae, na nagmamarka ng kanyang opisyal na pagpasok sa mundo ng profesional na boxing. Harap-harapan sa kanyang kalaban na si Rock Kang, pinaalalahanan ni Injae ang kanyang sarili na huwag matakot at sundin ang plano na binuo nila ni Coach Kim. Ang kanilang estratehiya para sa unang round ay nagtatampok kay Injae na kunwaring isang outboxer upang panatilihin ang distansya, bago sorpresahin si Rock sa pamamagitan ng paglipat sa infighting. Binalaan ni Coach Kim si Injae na ang elemento ng sorpresa na ito ay gagana lang sa simula ng laban, pagkatapos nito, magpapatuloy ang laban sa malapitang labanan na sinanay ni Injae. Habang nagpe-prepare si Injae sa isip para sa laban, nakatuon siya sa bilis, pag-iwas, at pagbitaw ng malalakas na hooks o uppercuts, at bigla nagsimula na ang laban. Gayunpaman, sa isang dramatik na pagliko, pagharap pa lang ni Injae sa kanyang kalaban, nagawang ilapat agad ni Rock ang isang perpektong oras na suntok diretso sa mukha ni Injae, na nagulat sa kanya, nagtakda ng mataas na antas ng tensyon sa laban mula sa simula. Sa mainit na sandali ng unang laban ni Injae, siya ay biglang natamaan ng malakas na suntok mula sa kanyang kalaban na si Rock, na nagdulot sa referee na magsimula ng bilangan sa pagbagsak ni Injae. Samantala pinagnilayan ni Coach Kim ang kawalan ng kahandaan sa hindi inaasahang mga galaw, kinikilala ang hamon na kinakaharap ng isang baguhan sa pag-asa ng sorpresang atake sa kanilang unang laban. Sa kabila ng paunang pagkabigla, nanatiling optimistiko si Coach Kim, inihayag na ang katatagan ni Injae ay isang bagay na hindi inasahan ni Rock at ng kanyang team. Ang kasaysayan ni Injae ng pagtitiis sa mga suntok mula sa mahihinang tangka ng mga bully hanggang sa kasanayang tama mula sa isang talentadong kaklase at maging ang malakas na suntok ng isang pambansang super middleweight champion ay nagawa siyang veterano sa pagtanggap ng mga suntok. Ang natatanging katatagan na ito ay nagsilbing di inaasahang lakas ni Injae sa harap ng kahirapan. Habang umabot ang bilangan sa 5, kinontrol ni Injae ang kanyang paghinga, ang kanyang kalmadong asal, ay nagpapahiwatig ng kanyang kahandaang magpatuloy. Nakita niya ang ginhawa sa pamilyar na sensasyon ng pagtama, na kabalintunaan, ay nagpakalma sa kanyang mga nerbiyos. Napansin ni Coach Kim ang estratehikong pagpapahinga ni Injae, habang sa pagbilang ng 8 bilang patunay ng hindi niya natitinag na kalagayang mental. Napansin ni Rock ang teknik ni Injae, na pagbawas ng pinsala sa pamamagitan ng pagtiklop ng kanyang baba bago ang impact, kinikilala ang karanasan ni Injae sa pagtanggap ng mga suntok. Gayunpaman, nanatili si Rock na kumpiyansa sa kanyang agresibong estilo ng boxing, na nangangako na gamitin ang kanyang buong lakas laban sa anumang kalaban. Tumaas ang tensyon at pag-asa habang tumatayo si Injae, na nagpapahiwatig ng kanyang kahandaang magpatuloy sa laban.
Ipinagpatuloy ng referee ang laban, nagtatakda ng entablado para sa isang matinding konfrontasyon. Habang naghahanda naman si Rock na tapusin na ang laban. Mabilis na umatake si Rock kay Injay, nang walang tigil, ipinapakita ang kanyang agresibong estilo. Sa kabila ng pagiging agresibo ni Rock, matagumpay na nailagan naman ni Injay ang lahat ng suntok na nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang outboxer at ang kanyang likas na kakayahan na umiwas na parang isda na masyadong madulas. Sa isip ni Rock, determinado siyang abutan at durugin si Injay. Naniniwala na ang tunay na boksingero ay yung nakikipaglaban ng malapitan. Habang tumitindi ang presyon, nakita ni Injay na sinisikap ni Rock na paikliin ang distansya sa pagitan nila na nagdaragdag ng hamon para kay Injay na mapanatili ang kanyang diskarte sa pag-iwas. Sa kabilang banda, iniisip ni Rock na ang footwork ang susi sa paghuli sa isang outboxer at nais niyang patunayan na ang tunay na lakas ay nasa infighting. Sa kasagsagan ng kanilang bakbakan, biglang nagpakawala si Injay ng perpektong uppercut na direktang tumama sa panga ni Rock na ikinagulat ng lahat at nagresulta sa pagluhod ni Rock na kinonsiderang knockdown ng referee. Sa puntong ito, nakita ni Injay ang pagkakataon at sa isip-isip niya, nagawa niya ang tulad sa plano ng kanyang coach. Habang nagbibilang naman ang referee, habang si Rock ay nakahiga pa rin sa sahig, napagtanto ni Rock ang estratehiya ni Injay at kinilala ang kanyang kakayahan sa infighting na ibang-iba sa kanyang ipinakita noong una bilang outboxer. Naisip ni Coach Kim na tapos na ang kanilang pagpapakilala at nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Agad na tumayo si Rock na nagpapahiwatig na handa na siya para sa susunod na yugto ng laban na magiging mas matindi. Nang ipahayag ng referee na magsimula ulit ang laban, parehong handa na ang dalawang boksingero na gamitin ang kanilang teknik bilang infighter. Sa isip ni Injay, ang susunod na bahagi ng laban ay magiging tungkol sa labanan ng isipan, kung saan ang makakakuha ng kalamangan ay may mas malaking tsansa na manalo. At habang tumitindi ang laban, parehong kinikilala ni Rock at Injay ang lakas ng isa't isa. Inamin ni Rock habang pinagmamasdan ang performance ni Injay, na matatag si Injay at kinikilala niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kalamangan sa mahigpit na pagtutunggali. Nag-init ang labanan habang sila ay nagpapalitan ng suntok, bawat isa ay tumatama ng mas malakas na mga suntok na nagpapakita ng kanilang determinasyon na manalo. Naalala ni Coach Kim habang nanonood mula sa gilid ang kanyang pag-uusap kay Injay, kung saan kinilala niya ang average na talento ni Injay kumpara sa mga henyo na minsan lang dumating sa 1 milyon o kahit na sa kanyang kasalukuyang kalaban na si Rock. Subalit, napansin niya ang natatanging kalidad ni Injay, isang bagay na higit pa sa pagsisikap, isang kalidad na mahirap niyang ilarawan ngunit kinikilala niya bilang mahalaga. Ang pagkilala na ito ay nagpapakita ng natatanging determinasyon ni Injay na nagtatakda sa kanya bilang espesyal. Bagaman humanga si Rock sa pagsasanay at fighting spirit ni Injay, itinuturing pa rin niyang mahina si Injay. Ang paniniwalang ito ang nagtulak kay Rock na magpakawala ng malakas na suntok sa katawan, sinusubok ang katatagan ni Injay. Si Injay, ramdam ang presyon at kinikilala ang lakas ni Rock, nagpa siya na gamitin ang kanyang bilis, isang estratehiya na nabuo mula sa kanyang sparring experience kay Steele. Sa isang mabilis na kilos, umilag si Injay at nagpakawala ng malinis na kombinasyon ng 1-2 na ikinagulat ni Rock at nakakuha ng papuri mula kay Coach Kim. Nakita ni Rock ang taktikang ito bilang inaasahan, nagpapahiwatig na handa siyang umangkop sa estratehiya ni Injay. Samantala, si Injay, na buong yakap sa mga teknik na kanyang pinaghusayan kay Steele, umiwas sa mga suntok ni Rock nang may kawastuhan at nakaganti ng epektibo na nagpapakita ng kanyang paglago at kakayahang umangkop sa ring. Si Steele, habang pinapanood ang laban, kinilala ang performance ni Injay nang may pag-apruba, nakikita ang baguhang tunay na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa ilalim ng presyon. Pinuri ni Coach Kim, hinihikayat si Injay na higit pang gamitin ang kanyang bilis bilang kanyang bentahe, isang taktika na napatunayang epektibo laban sa malakas na puwersa ni Rock. Samantala, patuloy si Injay sa pag-iwas sa lahat ng suntok ni Rock. Sa kanyang isipan, kumpiyansa si Injay na kaya niyang umilag, dahil naranasan na niya ang mas mabilis, mas matulis, mas mabigat, at mas malakas na mga suntok noon. At sa kabilang banda, nagsimulang kilalanin ni Rock ang lakas ni Injay, isang pag-amin na bihira mula sa isang boksingero ng kanyang kalibre. Pinagmamasdan mula sa gilid,
napansin ni Coach Kim na higit pa sa inaasahan ang ipinapakita ni Injay sa kanyang unang laban, sa katunayan ay nangunguna siya laban kay Rock. Kinilala ni Coach Kim na mayroong espesyal kay Injay, ngunit hindi niya inakalang aabot ito sa ganitong punto. Pinanghawakan niya ang pag-asa na kung magpapatuloy si Injay sa ganitong performance, may posibilidad siyang manalo. Sa panahon ng laban, biglang may naisip ang ama ni Injay habang pinapanood ang laban, na tila may kakaibang nararamdaman sa kanyang anak na lumalaban. Nang magtapos ang unang round, pinuri ni Coach Kim si Injay sa magandang ipinakita, na sinasabing nasa unahan sila sa score at hinihikayat pa na ipagpatuloy ito sa susunod na round. Samantala, tinanong ng coach ni Rock kung ano ang palagay niya sa baguhang si Injay. Kinilala ni Rock ang galing at potensyal ni Injay, na sinasabing matagal na mula nang makita niya ang isang baguhang karapat-dapat sa kanyang oras. Nakita niya ang ambisyon at bakas ng matinding pagsasanay kay Injay, at inamin na sana'y madali siyang nanalo kung hindi lang siya ang kalaban nito. Hinala ni Rock na may iba pang nakaimpluwensya kay Injay maliban kay Steele. Gayunpaman, nanatili siyang kumpiyansa na hindi pa rin siya matatalo ni Injay. Subalit, ang pag-iisip ng ama ni Injay na ito ay mapanganib, ay nagpapahiwatig ng pag-aalala at tensyon habang papalapit ang susunod na round. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.